Welcome po sa programang pag-aralan natin at ngayon pong gabi, katulad po ng ating nai-announce, mga kapatid, mga kaibigan, ay ating pong tatalakayin isang mahalagang pagtutuwid at paglilinaw. At humihingi po kami ng paumanhin sapagkat talagang kahit saan po ay pahirapan ang signal ng ating internet. Yung pong ating messenger ay halos hindi nagpa-function, kaya yung ating kasamang nasa Zoom ay hirap makapasok. Mga kapatid, actually yung isa po ay hindi pa nakakapasok ngayon. At para po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, binabati ho natin si Evangelist Cesar Dizon Jr. at ang kanyang may bahay sa kanilang ika-22 anibersaryo. Happy 22nd anniversary, Evangelist Dizon at si Ma'am Babes. Ayan. Kaya hindi po sila ngayon makakasama natin. Si Brother Richard Thompson naman po ay nagbabiyahe o nag-prepare para sa kanilang pagbabiyahe papunta po sa Bicol. Subalit, mapalad tayo dahil nga ang kasama po natin ngayon ay dalawang graduate ng theology sa katauhan po ni Pastor Bjorn Capiendo. Suki din po niya kayong taga-subaybay, mga kapatid. At kaya nga atin pong nire-request na huwag niyo pong kalimutan i-like and follow ang kanyang page. Siya pag magsasabi ng kanyang page mamaya. At ang isa pong ina-expect natin, mga kasama din po natin ngayon, ay graduate din po sa theology. Sa katauhan po naman ni Brother Ecclesiastes Gasmen. At yun nga lang ay naghahagilap ng signal yata. So ito po, patabatiin po natin si Pastor Bjorn Capiendo. Pastor. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Brother Johnson, maraming salamat sa pagkakataon na muling makabisita, makasama sa iyong programa dito sa pag-aralan natin. At nagagalak tayo na muli tayong makakapaglingkod sa Panginoon at makakapagbahagi ng kanya pong salita ng katotohanan. At nais po namin kayong imbitahin, yayain, na i-like din po ang akin pong bigan at mga kapatid. Brother Johnson, maraming salamat sa pagkakataon. Ang Sharpening the Edge. Yan, Sharpening the Edge. Yun po yung page ko. At ganoon din, Brother Johnson, sapagkat hindi pa nakapasok si Brother Ecclesiastes, ay promote ko din yung kanya pong page, yung amin pong page na Ratio Veritas Ministry, mga kaibigan at mga kapatid. Ito po ay isang conversational evangelism ministry na kung saan ay tumutugon sa mga katanungang humahamon sa atin pong pananampalataya. Okay, ma-bless po tayo sa gabi pong ito sa patuloy nating pag-aaral ng salita. At ganoon din, Ayan. Okay, so mga kapatid, maganda pa yata sa YouTube. Sa YouTube ay marami na pa tayong viewers. Mahigit sa 70 na po sila. Samantalang yung Facebook po natin ay uugod-ugod po talaga at maraming nagre-reklamo sa ating signal. Halos maghapon ay nakikita po natin ang problema. At sana yung nasa ibang mga lugar, bansa ay okay. Bagaman alam natin na malaking epekto po nito. Anyways, pag okay na, ito na may automatic naka-upload, ay pwede po itong mapanood ng ating mga follower. Ayan po, mga kapatid at mga kaibigan. Pakishare din po kahit na paano ay makapagbigay ng notification sa kanila para in case na okay na yung kanilang signal, ito na po, mga kapatid at mga kaibigan. Mamaya ho, at after ng discussion, ay meron pong isang napakakulit na bata na talagang gustong yatang suluhin yung ating program. Unang-una, naghahamon ng debate, pero nung ating nakakausap ay nahahalata nating talagang kailangan pang turuan, naawa na lang ho tayo. Kaya kung makapasok man po siya mamaya after po ng ating sagot at pagtalakay, ay papayuhan na lang ho natin kasi gusto yung siya lang bibigyan ng attention, kapatid, hindi naman po pwede yan.
At naiintindihan natin kasi nga bata pa siya. Siya po siyang ika nga'y sunod ni Brother Eli Soriano. Okay, so ngayon para tayo ay magkatuloy-tuloy na, ay dumako tayo sa ating pong panimulang panalangin bago natin simulan ang ating paksa at bago ko po ipaliwanag yung ating pag-uusapan ngayon. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa oras pong ito, Panginoon, ay muli po naming inaasahan ang kapayapaan, ang inyong banal na espiritu, ang manguna sa amin, makita po nawang liwanag at marami po ang matuto at may mga impormasyon kaming maibigay sa mga makakapunood ng episode na ito. Tulungan po kami at gamitin po kaming isang instrumento para ipahayag ang mga liwanag at katotohanan sa mga tao. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ayan mga kapatid. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ito, akin munang minumute yung mga kasi meron po tayong ipaparinig na audio. Kumalat po ito sa Facebook at meron pong isang post ng kaanib ng dating daan na pinangangalandakan yung pong ganito po yung ganito po yung post niya ganito po yung nakakalat. At nakita po natin, may video po nito. At ito po ay lumabas noong December 8 sa mass indoctrination ng Ang Dating Daan. Ayan, ang tinalakay po kasi doon ay yung kahalagahan ng pagkakatipon. Minsan kami po, at madalas kapag kami po ay nagbabible study at nangangaral, ay tinatalakay namin yung kung ano lang talaga ang aming doktrina, mga kapatid. Pero siya kaiba. Para palabasin na tama yung kanyang doktrina ay nilait na naman yung Seventh-day Adventist. Kaya nga, hindi po personal ang ating motibo. Nais po namin iparinig sa inyo yung part by part ng video para alam po ninyo at mai-relate ninyo, mai-connect ninyo yung pong ating gagawing sagot. Yan ho ang paglilinaw po natin, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya sa tulong po ng ating pastor, si Pastor Bjorn, ay atin pong i-correct. Marami tayong dapat na itama doon sa kanyang mga sinabi. Ayan na. At mahaba ang kanyang Bible study at exposition. Unahin na po muna at kinuha lang po natin yung part na kung saan ay nakita natin ang pagkalaki-laking pagkakamali. Titingnan natin mga kapatid. May nag-comment nga doon. Sabi ko, Brother Chad, ito tatalakayin natin. May nag-comment doon. Bakit? Nabuko ba? Hindi ho nabuko. Siya po ang mabubuko pa lang kung paano niya nilikot yung nasa aklat ng Seventh-day Adventist. Ito po ang buko. Ito. Pakinggan ho natin mga kapatid. Ulitin ho natin. Wala tayong masinamang tinapay sa taong ito. Gusto lang po natin ituwid ang kanyang panlalait at pagmamaliit sa ating pong pinagsasamaha-samahang pananampalataya. Ito po siya. At yung pagkakatipon na yan, mga kapatid, nagaganap yan kahit anong araw maaaring magkatipon. Kasi ganito po nung unang mga Kristiyano, nagkakatipon sila madalas pag araw ng linggo. Nagkakatipon sila. Basahin natin ang 27 ng Gawa. Pakinggan nyo. At ng unang araw ng sanglinggo, nang kami nangagkakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. Kung napansin nyo mga kapatid, nagkakatipon sila first day of the week, unang araw ng sanglinggo. And that is Sunday. Ngayon, ito naman mga Sabadista, kailangan ikaw ang pagkakatipon, hindi Sunday.
kailangan na ang pagkakatipon Sabado. Mali. Yung mga unang Kristiyano, kahit anong araw nagkakatipon eh. Pakinggan natin ang 2:46 ng Gawa. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. At sa Nasa templo sila nagkakatipon araw-araw. Pagka meron silang pagkakataon, araw-araw silang nasa templo nagkakatipon. Wala namang masama kung magkakatipon ka kahit anong araw. O yan. So ito po muna mga kapatid, mamaya na yung iba. Meron lang kayo yung mga ilang bagay na nakita po tayo doon, Pastor Bjorn, na dapat po nating ituwi. Dahil nga ayon sa kanyang birada, sa kanyang salita ay parang lumalabas na aral natin na Sabado lang ang dapat pagkakatipon. Yun ang kanyang medyo gigil na sinabi. At binasa niyang talata na may araw-araw na pagkakatipon. Ang totoo mga kapatid, mga kaibigan, tutol ba kami doon? At naniniwala ba talaga kami na hindi pwedeng magkatipon ng ibang araw? Yan ang ating itutuwid. Kasi kung bakit naman siya ang nagbigay ng interpretasyon sa ating pong pananampalataya, base lamang doon sa napaka-iksing quotation na babasahin niya mamaya. O ito, para idiin ang kahalagahan ng pagtitipon, tinulig sa yung Seventh-day Adventist. Dapat hindi po ganon. Kung kayo pa'y nagsusuri, mga kapatid, naghahanap ng katotohanan, titingnan po ninyo yung taong talagang nagtuturo kung ano yung nasa Bible lang. Hindi yung para maglumabas na totoo siya ay sisiraan yung iba. Sangguniin po natin ang ating kasama, si Pastor Bjorn, tungkol sa bagay na ito. Pastor. Actually, Brother Johnson, kung titignan pa natin yung video niya, meron pa po dyan siyang statement sa susunod, sabi daw ng mga Sabadista, tayo mga Adventista, ay dapat pag nagkatipon-tipon daw ay Sabado lang. Yan nga yun yung susunod na ipaparinig natin. Yan yung paratang niya sa atin. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, yung mga binasa po niyang talata, sinasang-ayunan po natin yun. Wala ho kasing masama na tayo'y magkatipon-tipon araw-araw na sumasamba sa Panginoon. Hindi rin po masama na tayo ay sumasamba sa atin pong Panginoon. Hindi ho natin pinagbabawal yun at hindi ho natin sinasabing Sabado lang tayo dapat sumamba o magkatipon. Mga kaibigan at mga kapatid, wala po sa aral po yan ng Seventh-day Adventist. Binasa niya, Brother Johnson, yung aklat ng mga gawa. Araw-araw, nagkakatipon. Tama po yun, mga kaibigan at mga kapatid. At sa katunayan, Brother Johnson, ewan ko kung meron ka dyang PowerPoint na ipapakita natin. This coming January 2021 ay meron po kaming tinatawag na 10 days of prayer. Siguro pwede nating ipakita. Meron kaming 10 days of prayer. Ayan sa loob ng 10 araw, kahit anong araw yan, nagkakatipon kami, sumasamba at nananalangin. Bilang katunayan na wala po kaming aral na Sabado lang. Ang pagkakatipon-tipon. Meron din po kami tinatawag na prayer meeting. Ginagawa po namin yan pag Miyerkules. Meron din po kami tinatawag na Vespers meeting. Ginagawa po namin yan Biyernes po ng gabi. So, alam po ninyo, ito po ay isang fallacy na tinatawag, Brother Johnson. Ito po yung tinatawag nating Strawman's argument. Na minimisrepresent yung ating position. Minimisrepresent. Kaya, nakakalungkot man, bumabalik sa kanya yung paratang niya kay Ellen White. Marami kasi siya paratang dyan kay Ellen White. Kung papanoorin niyo yung video, mga kaibigan at mga kapatid. So sa amin po mga kaibigan na nanonood, mga kaibigan at mga kapatid na nanonood, ito po ay isang uri ng fallacy. Okay? Bad argument, mga kapatid. Ang tawag po dyan ay strawman's argument, mga kapatid. Minimisrepresent ni Mr. Eli Soriano ang aral or katuruan ng Seventh-day Adventist Church. Ayan. So, ito mayroon ditong
ipapakita ko yung sinabi ni Pastor Bjorn. In-screenshot ko. Narinig nyo lumagatak yung ating, in-screenshot ko po yung website ng Adventist at nakita po natin dito yung ating schedule ng 10 days of prayer. Ayan, pakita nyo ba? Yan po, Revival and Reformation. 10 days of prayer. Ayan. Ayan o. So mga kapatid at mga kaibigan, in short, dun sa mga follower ni Brother Eli na tuwan-tuwa, isa lang ho ang totoo dito. Pasensya na po sa sasabihin ko, hindi po siya nagsasabi ng totoo, hindi po siya tapat sa inyo. Hindi po siya nag-a-upgrade. Hindi niya binibigyan ng pansin itong mamaliit na bagay. Harap-harapan na ho siyang nagsisinungaling sa inyo. Huwag po kayong matuwa sa kanyang mga sinasabi. Isa pong malaking kasinungalingan po yon. Isang malaking, yung ginagamit niya, panluloko, or parang niluloko niya po yung mga tao Pinapaniwala niya na may doktrina tayong ganon. Samantalang, wala. Ibig sabihin, kung ikaw ay panatiko ni Brother Eli, kapatid, kaibigan, medyo mag-isip-isip ka na. Bakit ganon? Bakit yung iyong tagapagturo? Bakit yung iyong hinahangaan? Hindi nagiging tapat sa kanyang sarili. Masama ho magbintang at masama ang sumaksi sa hindi katotohanan, mga kapatid at mga kaibigan. Isa po itong kasalanan sa Diyos, lalo na po sa isang mangangaral. Pasensya na po kayo. Pero ang dapat kay Brother Eli kasi, ina-update niya, hindi siya nag-upgrade. O pakinggan po ninyo yung mga susunod niyang sasabihin. Anyway, yung pong gawa, ay isa pa nga pala, yung gawa 20 talatang 7 na kanyang ginamit, i-analyze nga ho natin bago yung next video niya, Pastor. Kasi yung nakasulat po dyan, at ng unang araw ng sanglinggo, nang kami nagkakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakaling umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa ating gabi. Tuturuan ko po kayo mag-analyze, mga kapatid. Tingnan po nyo. Analyze ho ninyo yung talata. Titigan nyo po kayo mga nakakakita sa screen po niyan. Anong araw ito nagkatipon? Unang araw ng sanglinggo. Si Brad Eli, naniniwala siya na ang pagpapalit ng araw ay paglubog ng araw. Ibig sabihin, pag sunset ay ang bilang noon kasunod ng araw. Kung ang oras dito ay umabot sila ng gabi, nag-extend sila, ibig sabihin may pagkakatipon bago gumabi. At kung ito ay unang araw ng sanglinggo, ibig sabihin, nagkatipon sila ng araw ng Sabat. Kaya nga lang, aalis si Pablo kinabukasan, nag-extend siya at umabot sa hating gabi. Minahulog pa nga riyan So yan po yung tamang analysis sa pagtitipon. Hindi ko sila nagkatipon nung lumubog ang araw. Ibig sabihin, nandyan din yung diwa na umabot lang sila sa pag-aakala, sabi niya sa talata, na si Pablo ay nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang panalita hanggang sa ating gabi. So, andun yung rason kung bakit umabot ng gabi ang pagkakatipon nila. Sa madaling salita, given na ang pagtitipong ginawa nila dito ay yung Sabado. Paglubog ng araw, nandun pa rin sila kasi nga aalis si Pablo kinabukasan. So yan po yung dapat na tinitingnan po natin sa mga ganitong punto. Meron kang idadagdag, Pastor Bjorn? Tama yan, Brother Johnson. Yung pagkakatipon po nila dyan ay part ng Sunday. Bahagi po ng unang araw ng Sanlinggo. Bakit po nangyari po yun? Kasi lumubog na po yung araw. Yun yung gusto nating sabihin po dito. At kinabukasan po nun, yung daytime ng Sunday, umalis po si Apostol Pablo, mga kapatid. Okay? Tama. So, yung binabasa ni Brad Eli ay hindi rin naman po against po sa amin. Kasi ina-acknowledge po namin yung mga pagkakatipon po na yan. Na-acknowledge. Yan. Kung meron man po ditong kung meron po ditong hindi nagiging tapat
ay siya po yun kasi minamali niya po yung interpretasyon. Pakinggan po ninyo. Ito po yung ating pagtatama, ano, mga kapatid at mga kaibigan. One thing, Brother Johnson, Sige. yung pinasa niyang talata ay narrative. Hindi po siya isang kautusan na dapat gawin ng mga Kristiyano. No, nakikita po ninyo, ito po pag-uulat, mga kapatid. Hindi po siya prescriptive. Hindi siya prescriptive. Tama, hindi siya normative, no? Hindi siya narrative siya. Okay. Yon. Ngayon, itong sumunod na sinabi niya, mga kapatid, tingnan po ninyo. Ito na, painit na ho ito. Pero itong mga buhong, mga buhong na ganid na manlolokong pastor, kita mo na yan, ng Adventista, kailangan daw ang pagkakatipon Sabado. Pag nagkatipon daw ng Linggo, tatatakan ka ng Antikristo. Eto, pakinggan nyo ang sabi ng mga sinungaling na Amerikanong Adventista. Idinamay pati mga Pilipino naman, tanggap naman. Eto po. Seventh-day Adventist Believe, page 167, a biblical exposition of 27 fundamental doctrines, choosing to worship and honor Sunday in the full knowledge that it is not God's appointed day of worship will receive the mark of the beast. Yan ang turo ng pangahas na babaeng si Ellen G. White ng Sabadista. Pagka ikaw daw ay sumamba, nagkatipon, sumamba ng araw ng Linggo, tatanggapin mo raw ang mark of the beast. Kaya sila stricto, dapat nagkakatipon lang pagka Sabado. Yan. So, hindi mo yun, brother, no? Nagkakatipon lang. Oo nga. Mga kaibigan at mga kapatid, misrepresentation ho yun. Wala ho yun sa aral ng Adventist, mga kapatid. So, nakakalungkot man, nakakalungkot isipin na i-code tayo or lagyan tayo ng salita na hindi naman natin aral or hindi naman natin sinasabi. Brother Johnson. Oo nga. Yun nga yung mga kapatid, mga sinasabi ko po sa inyo. Na mayroon pong ilang mga kaanib dyan na open-minded na napapaisip po sila. Actually, mayroon pong tumawag sa akin Hindi ko nababanggitin na. Sabi niya, Brother Johnson, isa yan sa tinanong niya totoo bang aralin yun na hindi pwedeng sumamba ng ibang araw? Sabi niya, hindi. Totoo bang founder niyo si Ellen White, leader niyo? Puno? Hindi rin. Papaano? Ipinaliwanag ko. Sabi niya, ang ibig sabihin, hindi nagsasabi ng totoo si Brother Eli. Hindi siya nagsasabi ng tapat sa amin ng mga pinapangaralan niya. Dalawa lang yan sabi niya. Kung hindi niya alam, ibig sabihin, hindi siya mapagkakatiwalaang teacher kasi sinasabi niya walang backup at hindi yun ang totoong ibig sabihin ng tinutuko niya, pinagkuhanan. Kung alam naman niya, di niluloko niya kami. So pareho po Kaya nga may mga uso ngayon tama o tama? Sa kanya naman mali o mali talaga. Dito mga kapatid at mga kaibigan, ito isang paraan siguro ng Panginoon to pastor na magising din yung mga tagahanga niya. Ano, may sinasabi ka, Pastor? Brother Johnson, siguro bilang pagtugon din sa katanungan ng kapatid or kaibigan natin na nasa dating daan, MCGI, ay totoo ba na sinasabi lang natin na Sabado lang tayo sasamba? Yan nga Alam po ninyo, ito, magbibigay na tayo ng ilan na sa mga sulatin ni Ellen White. Siguro, pahintulutan mo akong mag-share ng aking screen, Brother Johnson. Sige. Share screen natin. Okay, paki-co-host mo ako para makita yung quotation na babasahin ko. Ayan. Sige. Si-share screen po natin mga kapatid para makita po at ipakita natin yung context. No? Napakahirap at napakadelikado po mga kapatid at mga kaibigan
na yung pong kapiraso na ito o yung ganyan, no? Yan lang yung binigyan niya ng explanation. Tapos nagagalit siya. Makatuwiran ba na ibigyan mo ng konklusyon yung kapirasong statement at hindi mo alamin yung buong konteksto? Ito, ipapakita ho natin sa tulong at sa pagitan ni Pastor Bjorn. Sige, Pastor. Una, Brother Johnson, gusto kong sagutin yung ni-raise mong tanong kanina ng tumawag sa yung may tumawag sa yung ADD, ano? Totoo ba na Sunday lamang tayo pinapo-worship, mga kapatid? Kaya nga Sabado lang tayo, pinapasamba, mga kapatid. Ito po, ano ho? Testimonies for the Church, Volume 9, 232-233. Okay. Sabi po dito, Sunday, ang context nito, Brother Johnson, ay yung kapag binabana yung Sunday law, ha? Ang sabi dito, Sunday can be used for carrying forward various lines of work that will accomplish much for the Lord. On this day, open-air meetings and cottage meetings can be held. House to house, work can be done. Yeah. Those who write can devote this day to writing their articles. Whenever it is possible, let religious services be held on Sunday. Make these meetings intensely interesting, sing genuine revival hymns, and speak with power and assurance of the Savior's love. Tignan po ninyo, mga statement po na yan ni Ellen White. Isa pa, ang sabi po niya dito, in every family, there should be a fixed time for morning and evening worship. Tignan po ninyo, ini-encourage nga kami ni Ellen White na mag-araw-araw sumamba. Okay? How appropriate it is for parents to gather their children about them before the fast is broken, to thank the Heavenly Father for His protection during the night, and to ask Him for His help and guidance and watch care during the day. How fitting also when evening comes for parents and children to gather once more before Him and thank Him for the blessing of the day that is past. Child Guidance 520 paragraph 1. So, makikita natin dito mga kaibigan at mga kapatid, ang mga pananalita ni Ellen White, na ini-encourage po niya tayo, worship araw-araw. Mag-worship araw-araw. At hindi lamang yon, sabi niya, kapag ibinabana ang Sunday law, sabi ni Ellen White, pwede tayong mag-worship Sunday. Sabi ni Ellen White, umawit tayo ng mga himno. Yan sabi ni Ellen White, mga kapatid. So, maliwanag po. Ito ang nangyayari, Brother Johnson, pag nag-cherry pick lang tayo sa mga sulat. Yung pipili lang tayo ng mga statement na tila baga pumapabor sa akin. Nakakalungkot, not knowing the whole context at saka yung kabuuang writings ni Ellen White tungkol sa bagay po na ito. Ayan mga kapatid. So ito napatunayan po natin mga kapatid na yung pong paliwanag ni Brad Eli, sa kanya lang ho yun, hindi ho sa amin yun. Kaya kung may nagtuturo man dito na Sabado lang pagsamba, siya yun. Siya ang nagturo sa inyo na yun ang paniniwala ng Adventist. Pero kami mismo, hindi ganun ang turo po namin. Parang ganito lang yan yung pong aming mismong, parang yung sa Panginoon, hindi naman mismo ang Panginoon ang tinanong Tanungin mo ang Panginoon, nilabag mo ba ang araw na Sabat? Sabot ng Panginoon, hindi. Mateo 5:17. Saan siya kumuha ng patunay na nilabag? Doon sa sinabi ng iba, ng Parisiyo. Yun ang kinuha niya. Dapat, para kayo pong nanonood, aalamin mo nyo mismo. Kami nila pastor, pag nag-research kami, yung source mismo, kunin mo doon sa puno, sa pinanggalingan talaga. Para makita mo, dahil malaki pananagutan sa Diyos po mga kapatid at mga kaibigan, na magsasalita ka, napakaraming tao maniniwala sa iyo. Tapos ikaw, hindi mo sinuri mabuti yung sinabi mo. At kadalasan pa roon, alabong mali yung sinasabi mo. Para lang paniwalaan ka, ay sinasabi mo kahit alam mong alanganin or mali
yun ho ay dapat hindi pinagtitiwalaan ang ganun pong mga ngaral, mga kapatid at mga kaibigan. So ngayon, isunod po natin yung isa pa sa kanyang sinabi po dito. Ayan, dito sa, yan, ito po ang kanyang sinabi, oh. Buong panahon alam ko ganun. Nang nandyan ako sa Pilipinas, nakakadiskusyon ko ang mga pastor ng mga Sabadista. Pinaghahali-halinahan ako niyang mga Sabadista na yan doon sa programa ni Don Manolo Pabis noong araw Ganyan ang aral nila. Pag sumamba ka ng linggo o anumang ibang araw, hindi ka sa Diyos. Tatanggapin mo yung tatak ng Antikristo o yung mark of the beast. O yan. Tingnan niyo po ang isa sa hindi man lang niya isinasaalang-alang, itinuturo niyang kaibigan si Kamenong. Alam naman niyang hindi pastor yun kasi laging binabanggit ni Kamenong, ni Cabert, hindi sila pastor. Pero hindi siya nakikinig Pastor daw talaga. Kaya tuloy ngayon, sabi niya, marami daw siyang pastor na pinagalin-halin-halinan. Si Don Manolo, sa programa Don Manolo, si Kamenong at si Cabert lang po yun. Kapareho lang din po namin yon, mga kapatid. Nakikita po ninyo yung kanyang mga salitang walang ingat kung magbitaw, nakakalungkot. Dahil nga, alam naman niya, kaya nga Kamenong, Cabert paano naging pastor yon? Alam naman niya, at kasi pinapakilala mismo ni Kamenong kanyang sarili, at ni Cabert ang kanyang sariling hindi sila mga pastor. Pero pansinin po ninyo, sila, kahit na sinabi ng ganon, pastor pa rin talaga. So sila ang nagbibigay ng interpretation kung ano ang gusto po nila, mga kapatid at mga kaibigan. So ang pinatutunayan niya rito, yun daw talaga ang sinasabi. Samantalang napatunayan na natin, mga kapatid, na hindi po doktrina yon. Kaya nga meron kaming midweek, meron kaming vesper meeting. At pagka mayroong tinatawag na week of prayer, pastor, araw-araw yon, mga kapatid. Pag sinabing worship, meron pa kaming umagat hapon sa bahay na worship na ginagawa ng mga pamilya na Adventist. So, saan ka nakakuha ng idea na ganyan ang turo? Manapa, punta natin, pastor, siguro, yung konteksto nito at saka yung ibig sabihin. Ba't may ganun tayong statement? Parinig muna natin ito bago ko ibigay sa iyo. Aba, nang mapunta-punta ako rito sa Brazil, na-discovery ko kawalangyaan itong mga Adventistang ito. Tingnan ninyo sabi ko, sinungaling talaga itong mga babaeng ito. Pagka ang iglesia, babae nagtayo, siguradong gagong iglesia yan Tingnan ninyo nung marito, punta ko rito sa Brazil, makita-kita ko, Iglesia Adventista do Sétimo Dia. Tingnan nyo ang pagsamba, Pakibasa mo nga yan, kapatid na Daniel. Ito po ang Temple of Adventist at Poços de Caldas, Minas Gerais. Igreja Adventista. Igreja Adventista do Sétimo Dia, Novo Tempo. Horarios de culto, Sábado, 9 horas. Domingo, 19:30 horas. Kita mo, nagkakatipo ng linggo, mga walang hiya. Akala ko, sabi ko sa Pilipinas, akala ko, walang pagkakatipo ng linggo. Kasi nga, ang sabi ni Ellen G. White, pag nagkatipong kayo ng linggo, sumamba kayo ng linggo, tatatakan kayo ng tatak ng Antikristo. Abay, dito pala sa Brazil ka, ako'y puro Antikristo na itong mga ito. Natataka na. Sumasamba na ng linggo Nung mag-isip-isip kami, tignan nyo pa nga ako mga lugar. Nakita ko, kapitbahay lang pala namin dito. May pagsamba pala sila ng linggo talaga rito. Tingnan ninyo. Ito po sa Vargem Grande, Florianopolis. Diyan po kami nakatira. Ito, tingnan ninyo. Ngayon ko lang napansin ito nung mapunta ako sa Brazil. Ito po ang sabi. Pakibasa, kapatid na Daniel. Ito po ang Horario de Cultos,
Sabado, 9 oras. Kwarta, 20 oras. Domingo, 20 oras. Or 8 Kaya alas 8 ng linggo. Alas 8 sumasamba sila. Sumasamba sila ng linggo. Okay. So, pansinin po ninyo dyan, mga kapatid at mga kaibigan, ano? Dalawang bagay ang gusto po natin ipapansin. Sayang yung panggigigil niya na mali naman. Kaya wag na hindi na po kayo magtataka kung sakali granting granting na yun talaga ang pagsamba. Pero napansin po ba ninyo yung logo po doon sa sinasabi niya na merong schedule ay merong logo ng Hope Channel. Pag merong logo ng Hope Channel, yan ay programa ng Hope Channel. Merong program na sa oras na yan. Kasi, kaya nilagay ang logo niyan, pag sinearch po niyo yung Novo Tempo, big po sabihin niya, Hope Channel. TV program po siya. At ang programa ng Hope Channel ay puno yan, 24/7 yan, mga kapatid, mga kaibigan. Marami pa pong programa dyan. Hindi natin alam ang konteksto kung bakit ang ilagay doon sa karatula, ayun lang. Pero alam natin na ang programa ng Hope Channel ay 24/7 yon. So doon pa lang ay sana nagtanong siya, bumaba man lang doon, tapos nagtanong. Inalam. Bago brinodcast, nag-plus doon sa screen niya, seryoso yung mga nakikinig, kawawa naman yon. Nabigyan niya ng impormasyong mali, mga kapatid at mga taga-subaybay po natin. Ngayon, ating pong bibigyan ng pansin yung pong binanggit po doon na meron kasi siyang binanggit dito na teka lang saan na ba yun? Ayun. Yung oras, kung inyo mapapansin po doon, yung oras ay nakalagay po doon Sunday 8 p.m. Doon sa isa pa ay ganun din. Ayan may nakasulat na kulay dilaw Sunday 7:30 p.m. Kaya granting na ang paniniwala ng Adventist ngayon ang sumasamba ng linggo at nagkakatipon may tatak ng hayop, hindi pa rin tatama kasi linggo ng gabi, hindi na yung linggo, Lunes na yon. Di ba, Pastor? Ayun nga, gusto kong sabihin, Brother Johnson. Pansinin po ninyo yung oras, 19:30, ayun po ay 7:30. At saka yung 20, ayun po ay 8 p.m. Alam po naman ni Brother Eli, ni Mr. Eli Soriano na sunset to sunset ang reckoning ng mga Adventist. Tapos, ipagdidikdikan pa niya na araw ng linggo yung pagsamba na yan, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi ho, mga kapatid. Yung term po na yun na ginagamit po namin dyan, para hindi ho malito yung mga dumadaan. Kaya ganyan po yung mga nakakabasa. 8 p.m. at saka 7:30 p.m. ng Sunday. Pero kapag ikaw po ay Adventist, yan po ay sunset na. So, ibig sabihin, yung susunod na araw yan, Monday na po yan sa Adventist Reckoning, mga kaibigan at mga kapatid. Isa pa, sabi niya, doon daw pala, nalaman-laman ko, sabi niya na dito sa Brazil, sabi niya, may Antikristo. Sabi niya, Antikristo, natatakan na pala sila. Natatakan na daw. Mga kaibigan at mga kapatid, ganun ba ang katuruan ng Adventist? Na nangyayari na ngayon yung pagtatatak? Ito ho, mga kapatid, bibigyan po namin kayo ulit. Bibigay mo natin yung talata sa Biblia, Brother Johnson. Kung kailan mangyayari yung pagtatatak na tinatawag. Kasi, hindi mo maganda man na misrepresent yung ating pong aral tungkol sa bagay po na ito. Sa aklat po ng Revelation, chapter 13. Okay? Revelation 13:12. 13 verse 12. Ang sabi po niya ay ganito.
at kanyang isinasagawa ang buong kapamahalaan ng unang hayop sa kanyang paningin at pinapasamba niya ang lupa at ang nangananahan dito sa unang hayop na gumaling ang sugat na mamatay. Pansinin po ninyo, meron po na po diyang pagpilit na pagsamba. Ano ho? Ituloy natin. At siya'y gumawa ng mga dakilang tanda na anupat nakapagbaba ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. At nadadayan niya ang mga nanahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop na sinasabi sa mga nanahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat, ng tabak at nabuhay. At siya'y pinagkalobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. At ang lahat, maliit at malalaki at mayayaman at ang dukha at ang mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay at sa noo. Kailan mangyayari ito, Brother Johnson? Ang sabi po dito ay kapag ipinapipilit na yung tinatawag po na pagsamba. Doon po yung mangyayari yung pagtatatak. Okay? Yung mark of the beast na tinatawag. Nangyari na po ba ito? Obviously speaking, hindi pa. Wala pang pagpilit sa pagsamba, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga si Ellen White, may a statement po siyang ganito. Sige nga po. Ito pong sabi ni Ellen Share White, screen mga natin? kapatid. Share screen po ulit natin. Ito pong sabi ni Ellen White, mga kapatid. Ano ho? Para wag po tayong mapaniwala. Sabi niya, SDA Bible Commentary. Okay? Diyan po natin makikita yan. Sunday keeping is not yet the mark of the beast. Paano sasabihin mong natatakan na? Mga taga-Brazil. Di po ba? Pasaway. And it will not be until the decree goes forth causing men to worship this idol Sabbath. Yun yung nakaragay doon sa Revelation, mga kapatid. The time will come when this day will be the test, but the time has not come yet. So maliwanag ang sabi ni Ellen White, mga kapatid. Ito pa, sabi niya, Evangelism 234-235. No one has yet received the mark of the beast. Kaya yung sinasabi niyang may natatakan na doon sa Brazil, hindi yan aral ng Adventist, mga kapatid. Aral niya yan. Yan po ay pakiwari ni Mr. Eli Soriano. The testing time has not yet come. There are true Christians in every church not accepting the Roman Catholic Communion. None are condemned until they had the light and have seen the obligation of the fourth commandment. But when the decree shall go forth enforcing the counterfeit Sabbath and loud cry, the third angel shall warn men against the worship of the beast and his image, the line will be clearly drawn between the false and the true. Then those who still continue in transgression will receive the mark of the beast. Isa pa, last na, siguro. Sige lang. Parang ayun na yata yung last. Andali, naulit lang pala. Okay na, Brother Johnson. So makikita natin dito, mga kaibigan at mga kapatid, na isa pong pamamaratang yung ginagawa po ni Brother Eli. Ulitin ko, ito po ay isang fallacy. Mga kapatid, is strawman's argument. So hindi ho maganda na gawin ho natin na misrepresent natin yung position ng isang samahan ng pananampalataya. Yan po, mga kapatid at mga kaibigan, yung ating pong pagtutuwid na ginagawa dito kasi medyo nakakalungkot to, mga kapatid. Mabuti sana kung talagang nagresearch siya ng mabuti. Ang dami po nating babasahin na hindi naman talaga yun ang stand natin. At ang isa sa nakita kong problema dito is yung kakulangan niya ng kaalaman pagdating sa prophecy. Kaya todo tanggi siya at talagang gigil na gigil kasi hindi niya naman naintindihan at kahit na siguro identify, hindi tumama yung kanyang identification kung sino yung hayop. Kaya
para sa kanya imposible ito. Subalit pag pinag-aralan ho natin yung prophecy, yung hayop na yan, ay ito po yung sa Daniel kasi merong 4 na hayop. Yan po ay may mga kinatuparan at may mga nangyari po dyan. Ang ika-4 na hayop po dyan ay yan po yung isang imperyo ng Roma. Doon sa Apokalipsis, yung hayop na yan, yun din yung nakita doon sa chapter 30 na binasa natin kanina, yung ika-4 na hayop din. Dito, yung yan yung hayop na nakikita dyan, mayroong 10 sungay, yan yun. So, ibig sabihin, dapat ma-identify natin kung sino yung hayop na yan. At nakita po natin na yung hayop na yan po mga kapatid, ay yun din yung ika-4 na kaharian doon sa Kapitulo 2 ng Daniel na tinatawag natin parallel prophecy doon sa ribulto na nakita ni Nabucodonosor. Yung ika-4 na hayop po yung ika-4 po dyan, yung binti, yung hita, yung legs of iron is kumakatawan po yan sa room. Yan po ay pag-aaral tungkol sa prophecy, mga kapatid. Na alam natin na yung pong ika-4 na yung imperyo ng Roma ay nagkaroon po yan ng dalawang kapangyarihan, political at saka religious. At sila na rin po ang tumulong sa atin. Kaya nakita ho natin na sa kanila nanggaling yung pag-angkin tungkol po sa Sunday na nabanggit doon sa maiksing quotation na binasa ni Brother Eli Soriano. Ito po yung isang pag-amin ng ating mga kaibigang Catholic na pinaniwalaan natin na siyang katuparan ng yung bis sa aklat ng Apokalipsis. Dito po sa Catholic Record, September 17, 1933, ang linggo ay natatag hindi dahil sa kautusan, kundi dahil sa tradisyon at institusyong Katolika. O yan o. Tapos, September 1 naman, 1923, ang linggo ay tanda ng aming autoridad. Ang iglesia ay mas mataas kaysa Biblia. At ang paglilipat nito ay ng Sabat ay katibayan ng kautusang yaon. Kaya siguro, hirap at talagang parapang napaka-imposible kasi hindi nyo naman pinag-aralan ito. Inamin naman nila yan eh. Kaya nga nagpapasalamat tayo sa mga kaibigan at naglabas sila mga libro nito, mga Catholic, na hindi tayo nahirapan. Tatak nila yan eh. At the same time, sa pag-aaral ng prophecy, sila talaga yung ika-4 na kingdom sa magkakasunod-sunod na imperyo na may kinalaman sa pangyayari sa banal na kasulatan at lalo na yung karanasan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa kanila po yan, pero nga, sabi ni Pastor Bjorn, hindi pa po nila ipinipilit ngayon yan. Pero, sa kasaysayan, kahit i-search po ninyo, nagkaroon na po ng tinatawag na First Sunday Law. Nagkaroon na. Yan po ay sa panahon na naging emperador si Constantine noong 321 AD. Kanila na po yung ipinairal at ito pa nga po yung sa kanilang isang babasahin na The Convert Catechism of Catholic Doctrine, isang paglilinaw, question and answer po ito, which is the Sabbath day. Saturday is the Sabbath day. Why do you observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, 336 AD, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Ayan po yung katunayan, mga kapatid, na darating yung panahon, history repeat itself, na kung papaano noong una ay naging matagumpay at naging malawak ang decree niyan sa pamagitan ni Emperador Constantino, ay mauulit po yan. During, sabi po dito, final conflict. Sabi po dito kasi sa konteksto, noong pinagkuhanan ni Brother Eli, na in-screenshot niya, ay hango po yan. Kung mapapansin po ninyo yung page, di ba, 167, ang pahina, The Seventh-day Adventists Believe. Ang topic po dito ay the remnant and its mission. Pansin niyo po ninyo, sabi rito, the third angel's message proclaims the most solemn and fearful warning in the Bible.
It reveals that those who submit to human authority in earth's final crisis will worship the beast and his image rather than God during this final conflict. Two distinct classes will develop. So, kailan daw mangyayari? Final conflict. Hindi pa nangyayari ngayon yan. At sino pa tayo para tulig sa inyon ay hindi pa nga naman nangyayari. Paano kung nangyari? Ay di kawawa ngayon yung iyong mga napaniwala na matatataka naman talaga sila kung ipipilit na yon dahil nga sinabi po ninyo na mali ang Seventh-day Adventist. Paano kung matupad na yung prophecy, mga kapatid, mga kaibigan? So kung titingnan po natin dito, yung kanyang, ito rin yun, o papansin po ninyo, ito yung kinuha niya, yan o, yung nakaano, yung in-screenshot niya. The final issue involves true and false worship, the true and the false gospel. When this issue is clearly brought before the world, those who reject God's memorial of creatorship, the Bible Sabbath, tapos doon nakadugtong yung choosing to knowledge that it is not God's appointed day of worship, will receive the mark of the beast. Ayun, sabi pa nga dito, this mark is a mark of rebellion. Ayan. Kaya yung mga nag-worship ngayon ng Sunday, hindi naman nagre-rebel yun. Hindi nga nila alam yun eh. Kaya dapat itingnan natin yung konteksto para hindi po tayo nakakapagligaw ng tao. Pastor Bjorn. Maganda, Brother Johnson, yung hinighlight mo na ito po ay panghinaharap nung sinasabi po ito, mga kapatid. Hindi ho sa sa kasalukuyan, sa present time, hindi ho natin sinasabi na ang mga nag-worship ng linggo ay may mark of the beast. Hindi ho ganun, mga kapatid. Sa katuruan ng Adventista, at ganun din sa mga sulatin po ni Ellen White. Mga kapatid. Ayan. So, yan po yung mga punto, mga kapatid, na dapat ho natin malaman. Kung hindi po natin ito itutuwid, pero mga kapatid natin malungkot sila eh. Kasi akala nila talagang walang sasagot. Pero alam na ng mga kapatiran po natin na mali nga itong mga ngaral na ito. At doon sa mga kapatid natin din naman, minsan hindi rin kasi natin napapansin na nababanggit natin. Sabado lang yung pagsamba. Minsan kasi nababanggit natin yun. Samantalang kayo mismo sumasamba kayo ng hindi araw ng Sabado. Kaya dapat maingat din po tayo, mga kapatid at mga kaibigan. So, ang sabi pa niya rito, kung ating bago tayo magtapos sa part na to. Ayaw nila. Ang day of rest daw Saturday. Kaya ang pagsamba Saturday din. Sabado ka lang dapat sumamba. Sabi ni Ellen G. White, pagka sumamba ka ng linggo, tatatakan ka ng tatak ng Antikristo o ng hayop. Tatak ng hayop. Sila pala rin natatakan na ng hayop. Dito pala sa Brazil, sumasamba na sila ng linggo. Ito pa. At yung aklat na yan Ito. ay naipublish ng 1988. Maganda. No? 1988. Yung aklat ng Sabadista na yan, na pagka sumamba ka ng araw ng linggo, tatatakan ka ng tatak ng hayop. Aba, maling aral ka ako ito, panluloko sa kapwa. Dito pala sa Brazil, kung sumasamba sila ng Sa Honduras din pala, meron sila, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Santa Cruz de Jehová. Sablay pa rin, Sunday, alas 6. Ang kanilang pagkakatipon, meron linggo rin, reuniones, Domingos, alas 6. Kita nyo? Doon din sa Honduras. At saka doon sa... Kawawa naman. Saan pa yung isa? Meron din Kahit pagkakatipon ubusan ng po linggo. Gusto mo, Brother Eli, Sila supplyan mismo pa kita. lumamon sa aral nila na pagka sumamba ka raw ng linggo, tatatakan ka ng tatak ng Antikristo. Kawalanghyan itong mga iglesyang ito. Kaya maniniwala dyan sa ganyan, mga kapatid.
panluloko sa kapwa. O yan. So, Walang paninindigan. hindi tayo yon. Siya yon kasi nanindigan siya doon sa hindi niya sigurado. Mga kapatid, mga kaibigan. At sinabi pa niya dito, Pastor, na sa may yung part na yun, na yun daw pong ating Adventist belief, yung ang ay galing daw yun kay Ellen White. Yung ating fundamental beliefs. Ha? Si Ellen White. Ano? Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, isang pamamaratan na naman po yun. Isang pamamaratan naman. Basahin niyo po yung amin pong fundamental statement. Ito po, challenge sa ating mga kaibigan, mga ATV. Basahin niyo po yung fundamental statement namin from Doctrine number 1, fundamental statement number 1 hanggang sa 28. Pansinin po ninyo doon. Pag may nakita po kayong ito po challenge. Pag may nakita po kayong writings ni Ellen White na ginawang reference doon sa fundamental statement, doon sa fundamental statement. Sige po, magpakita po kayo ng isang reference doon sa fundamental statement. Okay, maliliwanagin ko mga kapatid, fundamental statement. Doon sa fundamental statement ng mga Seventh-day Adventists, wala pong nilagay dyan sa mga sulatin na galing kay Ellen White. Sa fundamental statement, okay, liwanagin ko mga kapatid, baka babasahan tayo ng fundamental belief. Pero ang sinasabi na dito, Brother Johnson, ay fundamental statement. Hindi po yung fundamental exposition, mga kapatid, fundamental statement. Yan. Puro po Bible text nakalagay dyan, mga kapatid na reference.